Hello, Bougainvillea lovers! Or iba po ang tawag, Boogie lovers! Ako po ngayon, ito ang aking nagiging obsession, ang pagko-collect ng mga bougainvilleas, lalo na kung meron mga lumalabas na rare and top rare. So, ito po, itong purchase natin na bougainvillea. Ito po, ang tawag po dito ay Chitra Thailand. Wala pa siyang flowers, pero syempre excited tayo sa magiging flower niya. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Oops! Hindi makita. Ayun. Ang ganda niya, diba? So, paglaki niya and pag nagbo-bloom na siya, ganito yung magiging flowers niya. Ang galing, oh. Parang, ano siya, mga pink and red, pero, nag-ano siya, parang nag-gradiate yung color niya. Parang, watercolor, diba? Ang ganda nito kapag lumaki na and pag nag-bloom. So, ngayon po, magre-repot po tayo ng bougainvillea na na-purchase natin online. Ipapakita ko po sa inyo kung paano. So, ito, may mga old leaves siya na dark green na malalaki. Ang laki po, oh. Tapos, yung mga bagong sibol niya, yellow-green na. Ito, yung mga talbos-talbos na. So, ito po, pagdating sa akin, this was shipped from, saan ko ba ito nabili? Somewhere in Mindanao. Galing po itong South Cotabato. And pagdating po niya, ito, naka-plastic bag na black, tapos naka-cover po ito. Tapos, pinagstay ko muna siya sa isang, medyo dark place for, hindi naman dark na dark, hindi lang siya lighted, tsaka hindi outdoors. Pinag-rest ko muna siya ng mga 1 week para maka-adjust muna bago ko siya isabak sa ilaw. Kahit anong plant po or kahit tao, 'di ba, after ng long trip ng biyahe, mas maganda po papahingahin muna natin siya para maka-adjust and medyo maging mas relax na siya dahil na-stress po ng gusto ang ating bougainvillea plant. So, ito po, ilalagay ko na po siya sa pot. Itong pot po, na paglalagyan ko sa kanya, yun, sakto naman, kasha. Tapos, medyo malalaki po yung holes niya kasi itong style na to ng pot, ito yung pang ano po pang mga orchids. Yung masyadong malalaki po yung dito sa baba. So, nilagyan ko siya ng mga dry leaves para hindi mag-pass through yung soil, yung medium na gagamitin natin. Okay, when it comes to soil naman po, make it airy. Huwag po pure garden soil. So, akin po mixture ng ipa, tapos po mga perlite, yung mga pebbles na maliliit. Ayan po, oh. Tapos, meron na po tayong compost para mataba po ang kanyang soil. So, ito po idadagdag lang natin. Dun sa soil na meron siya dati, babawasan lang po natin. Tapos, make sure po na hindi mawala ang pangalan kasi sa dami po ng varieties ngayon ng bougainvillea, ang hirap na pong ma-identify kapag wala pa siyang flower tapos hindi pa tayo masyadong familiar sa pangalan niya. So, ito po, buksan na po natin. Guntingin na natin. Maganda yung soil na gamit niya, oh. Kasi yung mga ibang nagpapaship po, puro pure ipa yung gamit. Pero ito, makikita mo may black color. So, may soil siya nakasama. Hindi pure ipa. So, hindi na po natin gagalawin yung kanyang roots. Kasi ayaw na ayaw po ng bougainvillea. Kahit na matinik to, sensitive to, ayaw niya nang nagagalaw yung kanyang roots. So, siguraduhin po natin na hindi na tayo umabot dun sa roots. Tanggalin lang natin yung side para lang po magkasya dito sa pot natin. Tapos, saka na po natin dagdagan ng soil mixture na meron tayo. So, as much as possible, kung ano po yung soil na nakadikit sa kanya initially, iiwanan na rin po natin doon para hindi siya masyadong magkaroon ng shock. Hindi siya masyadong magulat sa bagong environment niya and hindi na po natin magalaw ang kanyang roots. Kasi ayaw nga po niya nang nagagalaw-galaw siya. Kaya po ang hirap maglipat ng bougainvillea dahil ayaw niya nang nagagalaw masyado. So, ito po. Ilalagay na natin to sa pot natin, sa bagong pot niya. Pansin ko, hindi naman siya mahilig sa maraming soil eh. Kahit na maliliit yung mga pots niya, basta mataba yung lupa, okay na siya. So, ako,
dadagdagan na lang natin ng compost kasi okay naman yung ginamit sa kanya na lupa. Well aerated naman kasi importante nakakapag-pass through yung tubig kasi ayaw po ng bougainvillea or kahit na ano namang plant na mababad sa tubig yung roots niya kasi yun po yung pinagsisimula ng root rot. Mas nakakamatay po yung basang-basa kesa po yung hindi nyo inom ng tubig. Pag hindi nyo nadiligan, kaya pa pong bawiin. Pero kapag po na-overwater and nagkaroon ng root rot, nakakakos na ng death ng ating plant. So, ayan po. Fill up na natin yung kanyang lalagyan, container. Nalagyan na rin natin ng ng compost. Tadyan! Ang galing, diba? So, paglaki niya, hindi niya masyadong kailangan ng water. However, pag ganito pong growing siya, kailangan po is, naka-alalay tayo sa tubig. Don't let it dry up, kasi mahihirapan siyang mag-grow. Baka makakos ng pagkamatay din ng ating plant. So, ingat po tayo ha, kapag ganito na maliit pa, alalay po sa tubig. Pagka po medyo steady na siya na ganyan, mga ilang araw, ititrim na natin yan, tatanggalin na natin yung talbos. Kasi pag tinrim mo po yung talbos, ang nangyayari, mas maraming lumalabas sa baba na flowers. So, ititrim natin pag medyo nakapahinga na naman siya. Hindi natin siya gagawin all at the same time kasi baka ma-shock ang ating Chitra Thailand. Kawawa naman. So, ito po. Pag-stain muna natin siya for a while in one corner and then ilagay na natin sa init. I-trim natin and dagdagan po natin ng compost para mataba yung kanyang soil. So, ayan po. Ganyan po ang repot. Basically, halos lahat naman ng plants na bagong purchase nyo ganyan. Lalo na kung galing sa malamig na lugar kagaya ng Baguio, hindi siya maka-adjust sa sobrang init dito sa Manila kung nasa Manila po kayo. Kaya give it time to adjust. Tapos, syempre po, organic fertilizer. Ang nakakapagpabulaklak daw sa bougainvillea ay vetchin, baking soda, tsaka po banana peels. Yan ang itatry naman natin at ipapakita po natin sa inyo ang magiging effect. Kasi as much as possible, hindi po tayo naglalagay ng mga artificial na fertilizers or insecticides. So, yan na lang po muna for now. Bigyan ko po kayo ng update. Papakita ko po sa inyo kapag meron ng flower ang ating Chitra Thailand na napakaganda. That's it for now. Thank you for watching. Follow for more. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please do so po. Meron din po tayong YouTube channel na same name. Adios muna. For the meantime, see you soon. Kapag may request po kayo na plants na gusto nyo i-feature, paki-comment lang po. Thank you for joining.